Napakalamig. Napakalamig. Kung magpapatuloy ito, ako na yata ang unang tao sa kasaysayan na mamamatay sa gutom paglipat sa ibang mundo. Dahil sa kabayanihan ng host sa nakaraang buhay, formal nang gumagana ang Universal Lottery System. Tuwing alas 9 ng gabi, magkakaroon ng draw para sa host. Kumain ka ng dumi, si Raulo. Ang kapal ng mukha mo. Ano ba ang kaya mong gawin? Wang Zeng, Wang Zeng. Wala na ba kayong konsensya sa pambubuli nyo sa isang taong may kapansanan? Hindi ba kayo natatakot na tamaan ng kidlat? Hindi ba't hindi bawal magnakaw kung tanga ka? Hindi ba't napatay siya? Sa ilalim ng gulong para iligtas si Xiao Hao. Ayos ka lang ba? Sino kayo? Hindi mo na ako kilala. Ganito na lang ba ang pakikitungo ko sa kanya? Hahaha. Bigla yata akong napunta sa taong 1,971. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Tignan mo sa bahay kung may gamot pa. Hindi ko hahayaang magutom ka. Wala na tayong natira. Paano pa tayo mabubuhay nito? Napakalamig. Kung magpapatuloy ito, ako na yata ang unang tao sa kasaysayan na mamamatay sa gutom paglipat sa ibang mundo. Dahil sa kabayanihan ng host sa buong mundo, formal nang gumagana ang lottery system. Tuwing alas 9 ng gabi, magkakaroon ng draw para sa host. Mabuti naman, pinagpapala talaga ang mga mabubuting tao. Ang premyo ngayon ay 1,000 kilong sariwang hita ng manok. Mercedes-Benz S-Class, 1-0 set ng college entrance exam mock papers. At 1-0,000 pirasong dekalidad na chichirya. Panginoon, gabayan niyo po ako. Sana naman makatikim ako ng hita ng manok. Congratulations, nakatanggap ang host ng 1,000 kilong sariwang hita ng manok. Hindi ko naman sinabing kukunin ko agad lahat. Ang mga natirang gamit ay nakatago sa system space. Maaari itong kunin at gamitin ng host anumang oras. Sino nang mag-akala na ganito pala kaganda ang system na to? Na-detect ang kalagayan ng host. Bukas na ang pangunahing misyon. Kailangang maging kapitan ng Wangjiawa Production Brigade. Ang host sa loob ng 1 taon. Airline Z, dinalhan ka ni Kuya ng tinapay. Saan galing yan? Halika rito, kumain ka na. Napakalakas ng loob mo. Ikaw. Bakit mo ninakaw ang manok ng production brigade? Lagi na nga kitang pinagsasabihang tanga ka. Gumagawa ka pa ng mga kalokohan. Huwag kang mag-alala. Ang hita ng manok na ito, nakuha ko ito sa bayan, hindi ako nagnakaw. Gumaling na ba ang pag-isip mo? Nakakapagsalita ka na ng maayos. Siyempre, malinaw na ang isip ko ngayon. Mabuti naman. Talagang binuksan ng langit ang iyong mga mata. Kuya, tumayo ka. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Mula ngayon, pagagandahin natin ng husto ang buhay natin. Iwi mo ito. Lutuin mo ito para makakain ng masarap ang mga bata. Ang tagal na nating hindi nakakatikim ng karne. Daig pa natin ang nagdiriwang ng bagong taon. Hahaha. Hindi na nga problema ang pagkain. Pero napakalamig pa rin sa katawan. Ang premyo ngayon ay 100 military coats.
100 set ng photobox ng magaganda. 100 virtual coins at isang spaceship. Congratulations, nakatanggap ka ng spaceship. Ano, pupunta na ba ako sa kalawakan? System, nakikiusap ako. Pwede bang maging mas makatotohanan ka at magbigay ng kailangan ko? Sa laki ng sasakyang yan, hindi ko rin naman masasapian. Congratulations, nakatanggap ang host ng 100 military coats. Sa wakas, makakaramdam na rin ako ng init. At talagang military coat pa ito. Sa nakalipas na mga taon, salamat sa pag-aalaga niyo ni kuya at ate. Panahon na para ako naman ang bumuhay sa inyo. Ano? Si Erlengzi ang kumuha nitong manok. Bakit mo ba tinatapon yan? Baka may makarinig sa'yo. Ngayon, sa buong nayon, huwag mo nang hanapin ang karne. Kahit mantika nito, walang makakita. Heis! Buksan niyo ang pinto. Patay tayo. Siguradong mga tao galing production brigade na huli sa atin. Sabi ko na nga ba, hindi natin dapat tinanggap tong manok. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala kahit gumuho pa ang mundo. Kuya, ate. May magaganda akong gamit dito. Dinala ko talaga ito para sa inyo. Kuya, tignan nyo. Wow, Napakaganda ng tela nito. Hindi ito mabibili kahit may pera ka. Bihira lang makakita nito. Erleng Z, sabihin mo nga ng totoo kay kuya. Saan galing ang mga ito? Ito. Hindi ba nag-aral ako ng high school sa bayan dati? Ang anak ng direktor ng Supply and Marketing Cooperative doon. Matalik ko siyang kaibigan. Personal niya itong itinago. Kung wala siya, kahit makita, hindi niyo masisilayan, ako lang ang makakakuha nito. Iba talaga kapag nakapag-aral. Malayo na ang narating mo. Bilib na ako sa'yo. Bukas, sumama ka sa akin sa bukid para maglagay ng pataba. Bago magbagong taon, kumita tayo ng mas malaking pera. Tayo na. Siukshu, Wang Zeng. anong ginagawa mo rito? Wang Zeng, kilala mo na ulit ako. Siukshu, hindi lang kita kilala, malinaw na rin ang pag-isip ko ngayon. Napakabuti naman. Kumuha ako ng ilang inihaw na kamote sa bahay. Kainin mo habang mainit pa. Sige, hintayin mo ako rito. May ibibigay ako sa'yo, sandali lang. Halika. Sukatin mo kung kasya ba. Hindi pwede, masyado itong mahalaga, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Ibinibigay ko na ito sa'yo, tanggapin mo na. Tignan mo. Bagay na bagay sa'yo. Wang Zeng. Salamat, Wang Zeng. Ma. Ang batang ito. Napakamahiyain talaga. Hahaha. Hahaha. Himala yata. Marunong nang magtanim ang isang tanga. Sino nang hindi magugulat? Para talagang palakas sa kalsada. Nagpapanggap pa siyang military jeep. Wang Defa, Wang Gaosheng. Anong ginagawa niyo rito? Nanggugulo ba kayo? Lupa namin ito, hindi kayo imbitado rito. Ang yabang mo rin ah. Nakasulat ba ang pangalan ng pamilya niyo sa lupang ito? Kung tawagin mo ba to, sasagot sa'yo. Sasabihin ko na sa'yo. Mula ngayong araw. Sa akin na ang lupang ito. Teka. Noong nagpabunutan ang production brigade. Ako ang mismong nakabunot sa grade 1 na lupang ito. May bagong patakaran na ngayon. Hindi na sapat ang edad nyo para sa work points ng pamilya nyo. Kaya babawiin na ang lupang ito.
Huwag mong angkinin ang isang bagay na hindi mo naman ginagamit, sabi mo may bagong patakaran. Saan nakasulat yan, patingin nga. Talagang walang maintindihan ang siraulong ito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Dito sa Wangjiawa, ang salita ko ang batas. Walang hiya kayo, lalabanan ko kayo. Aray ko. Ang lakas na ng loob mo ha. Wang Defa, naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Sino ba ang naghahanap ng gulo? Tigil, nag-aaway kayo. Tigil. Anong nangyayari rito? Tito Si, nananakit ang baliw na ito. Hindi pwedeng panatilihin ng Wangjiawa ang ganitong klaseng perwisyo. Wang Tiezu, may problema sa pag-isip ang kapatid mo. Kaya papalagpasin ko yon. Pero totoo na nanakit siya ng walang dahilan. Bilang kuya niya, kailangan mong gumawa ng desisyon. Teka muna, sila ang unang nang away sa amin. Sana matauhan na si Erleng Zi. Ayoko na ng mahabang usapan. Ngayon bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ipakulong natin ang kapatid mo. O kaya naman ibigay mo ang lupang ito. Ginagamit lang ni Wang Defa ang posisyon niya, bahala ka na. Makikita niya kung sino ako. Kung hindi dahil sa sandata na ito. O para sa misyon, dapat ko na itong bitawan. Masyado na nila tayong inaapi. Kuya, huwag ka munang magsalita. Malamang magkakasabwat sila. Gagamitin nila ang batas laban sa atin. Kahit tayo ang nasa tama. May naisip akong paraan, ipaubaya mo na ito sa akin. Hahaha, Kapitan. Sabi mo kanina na nakit ako. Pero tignan mo sina Wang Defa at Wang Gaosheng. Hindi naman sila nawalan ng braso o binti. Nakakatayo pa nga sila at gumagalaw ng maayos. Nga. Sa inyong lahat na nandito, kayo na ang humusga. Sina Wang Defa at Wang Gaosheng ay sa pilitang inangkin ang aming lupa. Kaya gumanti ako at lumaban. Kung nakuha nilang nakawin ang aming lupa ngayon, kaya rin nilang gawin iyon sa inyo bukas. Darating ang araw. Maaangkin din nila lahat ng pag-ari nyo. Tama ba ako? Tama ang sinasabi niya. Kung hahayaan natin silang dalawa, magkakagulo talaga. Napakawalang hiya ni Wang Defa. Porket tiyuhin niya ang kapitan, ginagawa niya ang gusto niya. Sino nagsabing tanga si Erleng Zi? Ang talas nga ng isip niya eh. Hindi pwedeng ibigay ang lupa. Huwag ibigay, huwag ibigay. Huwag ibigay, huwag ibigay. Huwag ibigay, huwag ibigay. Tigil na ang pangangatwiran nyo. Isa-isahin natin. Sinakop ng pamilya mo ang pinakamagandang lupa sa nayon. Pero taon-taon kayong nagiging pabigat sa production quota natin. Iyon ang totoo, hindi ba? Tama, ngayon kailangan nyo ng isuko yan. Paulit-ulit na lang ang rason nyo. Dahil lang ba sa isang walang kwentang production quota? Ano naman sa inyo yon? Hindi nga kayo marunong gumamit ng asarol, ang gaan pa ng dala mo. Kapatid, maglagay ka pa ng pataba. Sisiguraduhin kong maaabot ng production brigade ang quota. At higit pa doon ang magagawa natin. Bata, masyadong malaki ang sinasabi mo, baka mapahiya ka lang. Paano kung hindi mo magawa? Kapag hindi ko magawa, isusuko ko ang lupang ito ng walang reklamo. Sige, usapan yan. Wala nang pumilit sa iyo ngayon. Lahat ng tao rito ay saksi sa sinabi mo. Teka lang, may isa pa akong kondisyon. Kung talagang maaabot ko ang production quota na ito, lahat ng work points ninyong dalawa sa susunod na 3 taon ay mapupunta sa akin. Ba? Kahit hindi lang 3 taon. Kahit 30 taon pa, walang problema. Sinabihan na siya pero hindi pa rin naniniwala. Napakaganda namang pagkakataon nito, hahaha. Hayes, sige na, tama na, umalis na tayo. Ano ba naman itong ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Paano na tayo mabubuhay niyan? Tinatapos mo ba ang kabuhayan natin? Magtiwala ka sa akin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang ginawa nila. Naku po.
System, maaari ba akong makabawi rito? Nakikiusap ako sa'yo. Ang premyo ngayon ay 100 servings ng braised pork rice na nagkakahalaga ng 1,000,000 at Guanyin Jade Pure Vase. Congratulations, nakatanggap ang host ng Guanyin's Jade Pure Vase. Guanyin Jade Pure Vase. Naglalaman ito ng Heavenly Dew na nakakabuhay muli ng mga halaman at nagpapabilis ng pagtubo ng 100 beses. Napakaganda naman talaga nito. Napakaganda naman talaga nito, ito na yun. Dahil nakatatlo draws na ang host, automatiko kang nag-upgrade sa VIP. At may bonus kang 100 kilong buto ng halaman. Ang galing, muling tinulungan ako ng system. Ngayong kumpleto na ang lahat. Kailangan ko nang magmadali at subukan. Kung totoo bang mahiwaga. Itong Guanyin's Jade Pure Vase ayon sa alamat. Hahaha. Wow. Napakahiwaga naman ito. Hindi talaga ako binigo ng system. Wang Zeng, andyan na ang malaking problema. Pero may gana ka pang matulog. Anong nangyari? May gulo. Nagdala ng mga tao si Wang Defa. At sinisira nila ang bahay nyo. Ano? Anong nangyari? Ay. Anong ginagawa nyo? Mga walang hiya. Hindi ko kayo mapapatawad. Matulog ka na. Wang Tiezu. Kung marunong kayong mag-isip, ilabas nyo siya. Kundi gigibain ko ang buong bahay nyo. Hanggang sa mawalan kayo ng titirahan. Subukan mo. Utos mismo ito ng kapitan, bakit hindi namin magagawa? Sisihin mo ang siraulo mong kapatid. Nagyabang pa siya. Na makakakuha raw siya ng isang taong aanihin sa isang araw. Hindi ba't sinasadya niyang ipamigay ng libre ang sarili ninyong lupa? Ha ha ha. Bugbugin niyo siya hanggang sa mamatay. Tigil na. Subukan niyo akong hawakan. Wala sa inyo ang makakalabas sa pintong ito mamayang gabi. Bakit kayo natatakot? Pasukin niyo, ang dami natin. Matatakot ba tayo sa isang baliw? Sugod. Huwag kayong makinig kay Wang Gaosheng. Kung may mamamatay dito, makukulong tayong lahat. Kaya tumakbo na kayo pabalik sa loob. Erlangzi, kahapon sabi mo, kung hindi ka makakapaglabas ng isang taong ani, ibibigay mo na sa amin ang lupa. Tatalikuran mo ba ang usapan? Sinong nagtatalikod sa usapan? Nasa bukid na ang lahat ng ipinangako ko. Sinungaling. Makakakuha ka ng isang taong supply ng pagkain sa isang araw. Tingin mo ba sa sarili mo Diyos ka? O ginagawa mo kaming 3 taong gulang na bata? Kung totoo o hindi, kayo mismo ang pumunta sa bukid para tignan. Bakit nagkumpol-kumpol doon ang mga tao? Hindi pa naman panahon ng anihan ngayon ah. Diyos ko, buong buhay ko na akong nagtatanim. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Isang kalabasa pa lang na ito, sapat na para makain natin ng ilang buwan. Na, Wang Zeng ah. Tignan niyo yung buhat nila.
Ang laki ng kalabasa, tignan nyo ang laki. Grabe. Kaya nitong pakainin ang isang buong pamilya. Ngayon lang ako nakakita nito. Impossible. Talagang imposible. Hindi totoo ito. Imposible ito sa siyensya. Wang Defa. Ngayon, anong masasabi mo? Isang araw lang. Ang ibinigay sa kanyang isang taon, naging daan-daang beses pa. May sumapibang mga Diyos at naghimala kagabi. O may kung anong kayamanan sa lupang iyon. May kakaiba talagang nangyari rito. Wang Defa. Talo ka na, ano pang masasabi mo ngayon? Hindi pwedeng masunod ang pustahan na ito. Aminin mo, anong itim na mahika ang ginamit mo? Alam ko na talagang hindi kayo tutupad sa usapan. Sabihin nyo, ano pang idadahilan ninyo? Maliban na lang. Maliban na lang kung ipaliwanag ng maayos ni Erlengzi. Kung saan nanggaling ang mga pananim na ito. Kung hindi maaari yan. Lahat ng bagay dapat nakabatay sa siyensya at lohika. Huwag mong akalaing madali mo kaming maluloko. Siyensya at lohika pa talaga. Mga mangmang naman kayo na kahit simpleng bagay hindi alam. Kung ipapaliwanag ko ba sa inyo, maintindihan nyo. Kayo. Tignan nyo nga yang mga sarili ninyo. Sasabihin ko sa inyo. Ang pagtatanim ng ganito ay punong-puno ng karunungan. Sunlight. Fertilizer, soil moisture. Pest control at drought prevention. Kahit isa lang doon ang banggitin ko. Abutin kayo ng 3 taon para lang maintindihan. Sino ba yung binata na iyon? Ang galing niyang magpaliwanag tungkol sa teknolohiya ng pagsasaka. Galing ba siyang educated youth mula sa bayan? Si Erlengzi yan, kapatid ni Wang Tiezhu. Ang tagal niyang naging siraulo, diba? Tapos bigla na lang bumalik ang katinuan niya. Nakakagulat, no? Ah, siya pala yun. Kapag tinignan mo ng mabuti, hindi naman masama ang itsura niya. Kinikilig si Ihong. Baka nagkakagusto na siya kay Erlengzi. Malayo ang agwat ng edad ninyong dalawa. Maaga siyang nabiyuda. Nabiyuda siya ng ganun kabata. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, baka hindi mo rin matiis. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Hoy! Huwag ninyong kalimutan, 3 taon ng work points ninyo ang ibibigay nyo sa akin. Pwede bang bilisan nyo? Ang bagal nyo, para kayong mga matatandang babae. Nga! Hindi nyo na ba paninindigan ang usapan? Teka lang. Hindi ganyan kasimple ang bagay na ito. Ano yun? Wow! Kapitan, ang galing naman ng timing nyo. Dumating kayo sa pinaka-importanteng oras. Naglalaro ba tayo rito? Wang Zeng, hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Nandito ako ngayon para panatilihin ang katarungan. Nandito ba kayo para sa katarungan? O gusto nyo ba na ako mismo ang magdala sa dalawang ito sa brigade para matupad ang usapan? Usapan? Anong usapan? May nakasulat ba? Sinasabi mo na ikaw ang nagtanim ng mga ito. Kung tawagin mo sila, sasagot ba sila? Wang Fugi, wala ka bang hiya? Hindi ka dapat ganyan. Wang Fugi. Tinatawag kita dahil ikaw ang kapitan ng brigade natin. Pero hindi ako papayag sa kabastusan mo. Kung binabaligtad mo ang tama at mali, paano ka parerespetuhin ng iba balang araw? Hindi mo na problema ang mangyayari sa hinaharap. Defa, Gaoshen. Ang mga pananim na ito, dalhin niyo sa bakuran ko. Huwag kayong magtira kahit isa, masusunod. Gusto ng walang hiyang ito na suluhin ang lahat. Simula noong naging kapitan si Wang Fugi, lagi na lang nagugutom ang lahat. Anong suluhin ang sinasabi ninyo? Ang mga pagkain ito ay hindi sigurado kung saan galing. Paano kung may sumakit ang tiyan dito? Kaya nyo bang panagutan yon? Kaya nga. Para masiguro ang kaligtasan ng mga tao rito, bilang kapitan ng brigade, ako na ang magsasakripisyo. Ako muna ang titikim nito para sa inyo. Tito Si, napakabuti naman talaga ng hangarin nyo. Hahaha. Lalabanan mo ba ako? Magtanong-tanong ka nga muna. Dito sa Wangjiawa. Sino talaga ang nasusunod? Ako, si Wang Fugi. Ang yabang mo ah.
Dumating na siya. Ang yabang mo ah. Tito Si, napadalaw yata kayo rito. Kung hindi pa ako pupunta ritong matanda na ako, may paggalang pa kaya sa akin. Sa brigade na ito. Ano ba naman yang sinasabi nyo? Sinong hindi nakakaalam sa buong lugar na ito? Na kayo ang pinakamahalagang tao sa production brigade natin. Hahaha. Iba ang sinasabi niya kanina. Tito Si. Kuya. Ang mga lalaki sa Wangjiawa. May isang salita. Dahil nakipagpustahan kayo. Panindigan niyong dalawa. Kung hindi, hindi lang ako ang magagalit. Hindi rin papayag ang mga tao rito, sabihin niyo kung totoo. Ang dalawang walang hiyang to. Nakahanap din sila ng katapat nila ngayon. Tito Si, anong gusto niyo? Susunod na ako sa lahat ng sasabihin niyo. Hehe. Erlengzi. Ito na ang nakasulat na kasunduan nilang dalawa. Nandito na rin ang work points nila para sa 3 taon. Maraming salamat, Tito Si. Dahil sa ipinakitang husay ni Comrade Wang Zeng sa gawaing bukid. Ipinapahayag ko na si Comrade Wang Zeng ang napiling model worker natin ngayong taon. Mabuhay, maraming salamat sa inyo. Salamat sa suporta ninyong lahat. Ipapangako kong ituturo ko ang aking kaalaman sa pagsasaka sa bawat pamilya. Para tayong lahat ay umunlad. Mabuhay! Ngayon, umunlad na naman ang kapitan natin. At dahil nagsalita na ang ating model worker, sa mga susunod na araw, lahat ng tao sa nayon ay pupunta sa likod ng bundok para sa winter hunt. Para masiguro ang masaganang ani ngayong taon. Mabuhay! Hahaha. Mabuti na lang bago ako nag-time travel. May alam ako kahit papaano sa agrikultura. Kaya nagawa kong paikutin si Nawang Defa. Oras na naman ng pagbunot sa lottery. Sana magbigay ka ng isang bagay na magagamit kong panlaban. Ang premyo ngayon ay isang makina. 100 peres ng straw sandals. 1,000,000 piraso ng Bitcoin. At ang lakas ng overlord na si Xiang Yu. Congratulations, nakuha ng host ang lakas ni Xiang Yu. Grabe. Si Xiang Yu. Ang alamat ng lakas ni Xiang Yu ay totoo pala, kaya niyang buhatin ang bundok. Talagang kamangha-mangha. Nararamdaman ko na napakalakas ko ngayon. Ngayon, kapag pumunta ako sa likod ng bundok, kahit may makasalubong pa akong oso doon, hindi na ako matatakot. Sino yan? Gabi na ah. Tita, anong ginagawa mo rito? Wala naman masyado. Kasi, ang lupa ko sa likuran. Buong taon walang tumutubo. Talagang malungkot. Kaya naisip kong pumunta rito. At pag-usapan ito, ang lupa mo, kung hindi ito tinutubuan ng pananim, siguro sobrang tuyo nito. Kailangan itong laging diligan. At palaging patabain. Kung gayon, gusto mo ba akong tulungan? Yun. Tita, masyado ng gabi ngayon. Hindi naman tayo kailangang mag-araro agad. Bukas na lang siguro saan ka pupunta.
Hindi ba napag-usapan na natin? Napag-usapan ng alin? Sabi mo kanina, sasama ka sa akin eh. Kagaya ka rin ba ng ibang mga lalaki na nandidiri sa akin dahil isa akong byuda? Hindi mo man lang magawang tulungan ako rito. Tinatawag mo pa ang sarili mong model worker. Sige na nga. Sasama na ako sa'yo. Ito ang bahay mo. Erlengzi, maupo ka muna at magpahinga muna tayo. Ha? Umupo ka at magpahinga ako. Gawa ko tong sweet potato wine. Tikman mo. Sige, tikman ko. Hays, ang buhay ko rito mas lalong humihirap araw-araw. Ang mga lalaki sa nayon natin, walang ginawa kundi magpakita sa akin. At kahit ang ibang byuda, pinag-uusapan din ako sa likod ko. Lahat sila ngayon ay iniiwasan ako. Parang may nakakahawa akong sakit. Tita, huwag mo na lang silang masyadong pansinin. Wala namang masamang intensyon ang lahat. Ganito na lang. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita, pwede ba? Gusto ko ulit magkaroon ng lalaki. Isang lalaking makakasama ko sa buhay. Pwede mo ba akong tulungan? Kaya pala pinapunta mo ako rito ng ganitong oras. Ito pala ang binabalak mo. Hindi ako pwedeng gumawa ng makakasakit kay Xiuxiu. Tita, pinapahirapan mo naman ako nito eh. Babalik na lang muna ako, bumalik ka rito. Erlengzi, magsabi ka ng totoo. Minamaliit mo rin ba ako sa puso mo? Tita, nagkakamali ka, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Aakyat pa ako ng bundok bukas ng umaga para mangaso. Ako ang pinamumuno ni Tito si Kaya. Totoo ba yan? Huwag mo akong niloloko ha, hindi ah. Bakit naman kita lolokohin? Sige, inuman mo pa ako ng isa. Sige, isa na lang ah. Titignan ko kung gaano kakalakas. Sa nakalipas na mga taon, mag-isa lang akong nabubuhay sa lungkot. Kinikimkim ko na lang sa sarili ko ang lahat ng hirap. Lalo na kapag ganitong taglamig. Ang higaan ko, kasing lamig ng yelo. Kaya. Mabuti kang tao. Erlengzi. Hindi ka tulad nila. Na puro pansarili ang iniisip. At inaapi akong isang byuda. Erlengzi, lasing na kayo. Lagi niyo akong tinatawag na tita. Ganun ba ako katanda? 7 o 8 taon lang ang tanda ko sa'yo. Pwede bang ate na lang ang itawag mo sa akin? Teka. Upo muna kayo rito. Dahan-dahan na Uwi na po ako. Huwag kang umalis, Erlengzi, huwag. Nakikiusap ako, manatili ka. Ang mag-isa. Napakalungkot. Mahal ko. Hays, Mahal ko, bakit mo ako iniwan mag-isa? kawawa rin naman ang babaeng iyon. May kasalanan ba siya? Dahan-dahan. Ayos lang kapag ganitong taglamig. Maraming taba ang mga hayop sa bundok. Kung makakahuli tayo ng manok o kuneho, makakakain tayo ng karne mamayang gabi. Huwag mong isiping wala tayong nakuha. Naliligaw na tayo sa bundok. Kapitan, mag-ingat tayo. Nasa likuran pa natin ang kapitan.
Anong dapat ikatakot? Kabisado ko kahit nakapikit ang kakahuyan sa likod ng bundok. Wang Zeng, nanginginig ba ang mga binti mo? Kapitan, mag-ingat po kayo. O, nakaistorbo yata tayo ng malaking hayop sa bundok. Ano yung itim na yon, malaking oso? Bakit mas malaki pa sa kalabaw? Patay, malaking baboy ramo. Bakit ba ang malas natin? Tumakbo na tayo. Hindi pwede, hindi natin siya matatakasan. At kapag nagalit ang baboy ramo, ito, Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Siuxiu, huwag kang matakot. Lumayo ka rito, lumayo ka pa. Huwag kang pumunta roon, bumalik ka, bumalik ka. Ayos na. Tinakot mo ako kanina. Hanggat nandito ako, walang masamang mangyayari. Ah, Tiezu, ayos lang ba kayo? Ito. Ang laki naman nito. Erlang Z, ikaw ba ang pumatay sa baboy ramo na ito? tay, hindi niyo nakita kanina. Napakatapang ni Wang Zeng. Isang saksak lang. Napatumba na niya ang baboy ramo. Mabuti, mabuti. Erlang Z, may nagawa ka na namang malaking tulong. Kapag naibaba na natin ang baboy ramong ito sa bundok. Ngayon pa lang. Napakarami na nating huli, hahaha. Hahaha, hahaha. Hahaha, bilis, sumunod kayo. Nandito na ang anak ko. Mga kababaryo, Ang saya mabuhay rito. Marunong magtanim at mangaso. Hindi ko alam kung may asawa na siya. Bagay na bagay sila ng anak kong babae. nakabalik na sila, halikayo rito. Umalis kayo dyan, Shito, area, halikayo rito. Tawagin nyo ang mga kapatid nyo. Magkakaroon tayo ng pamamahagi ng karne sa brigade mamaya. Ayos. Wang Zeng, hindi mo kailangang gawin ito. Ayon sa patakaran ng nayon. Kung sino ang nakahuli, sa kanya ang hayop ayos lang. Ang baboy ramong iyon ay daan-daang kilo. Hindi rin namin mauubos iyon sa bahay. At saka, sinabi ko na noon, gusto kong makakain ng karne ang bawat pamilya. Para guminhawa ang buhay ng lahat, mabuti. Mabuti, magaling na bata. Lumalawak na ang pananaw mo hahaha. Walang anuman, hahaha. Ang galing, salamat walang anuman. Ha ha ha. Kuya, ate. Kuya. Hahaha, konti lang ito. Napakabuti, hahaha. Halikayo rito. Sige, anong itatawag mo sa akin? Salamat, Titor. Anong itatawag mo sa akin? Salamat, Titor. Tama, ang bait naman. Ikaw. Alam niyo kung anong itatawag, bakit ako hindi? Hahaha, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Wang Gaudan. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko ay si Wang Yuking. Sige, ako ang lolo mo, hahaha. Halika, bibigyan kita ng karne. Salamat lolo sige na. Huwag mong iwawala. Halika rito, hahaha. Tignan nyo, meron lahat meron lahat. Makikisali rin ba tayo? Kahit lamang loob ng baboy pwede na. Sira na ba ang ulo mo? Tingin mo ba bibigyan tayo ni Erlang Z ng karne? May naisip akong paraan.
Tara. Ayos, sa wakas makakakain na rin tayo ng karne ngayon. Salamat, ang laki talaga ng baboy ramong ito. Ang laki, daan-daang kilo ito, halika. Bakit kayo nandito? Ang kapal ng mukha nyo. May gana pa kayong bumalik para humingi ng karne, anong ginagawa nyo? Magkakabaryo tayo, huwag naman kayong ganyan. Defa. Heto. Yeni, hindi na kailangan, tanggapin mo na. Bakit ba, anong ginagawa mo? Salamat, salamat. May umaagaw ng karne. Anong umaagaw ng karne? Sino yan, anong nangyayari rito? May naghahanap ng gulo at umaagaw ng karne. Hindi ako. Pinagbibintangan mo ako. Tignan mo ang hawak mo. Nagsisinungaling ka ng harapan. Nga. Nagsisinungaling. Anong tinitignan-tingnan nyo dyan? Bugbugin nyo si Wang Zeng. Bugbugin nyo. Bugbugin siya, bugbugin siya. Tigil na, tigil na. Bugbugin siya, hindi ko akalaing ang kakapal ng mukha nyo. Nagawa nyo pa kaming pagbintangan. Kayo pa ang may ganang magalit ngayon, hahaha. Tito, hindi ko talaga matanggap ito. Si Wang Erlengzi, hinya kaming dalawa. Sa harap ng buong nayon. Nga. Sikat din kami rito. Anong karapatan ni Wang Erlengzi na hiyain kami ng ganito? Kayong dalawa, wala namang binatbat. Pero ang lalaki ng ulo. Tito si, hindi mo ba alam? Ang yabang-yabang ni Erlengzi sa nayon ngayon. Baka sa susunod na mga araw. Kahit ikaw na kapitan. Hindi na niya erespeto. Nga, may kakaiba talaga sa batang iyon. Simula nang gumaling ang isip niya. Parang ibang tao na siya. Kung hahayaan natin siya. Paano na tayo mabubuhay bukas? Anong gagawin natin kung ako ang tatanungin? Mas mabuting pumunta ako. At tapusin na siya. Congratulations, nakatanggap ang host ng 100 kahon ng instant noodles. Teka lang. Ilagay mo ang 79 na kahon sa system space. Isang kahon lang ang kailangan ko. Sa panahong ito ng taggutom, ang instant noodles ay napakasarap na pagkain. Hoy, Nakita niyo ba yon kanina? Si Wang Erlengzi, bumubulong sa harap ng tapayan ng tubig. Bumubulong siya, tapos biglang may lumabas na gamit sa sahig. Baka yun na ang maalamat na treasure ball. Kaya pala ang galing ni Wang Erlengzi. Ngayon na, may nakatago palang kayamanan sa bahay nila. Nung nakaraan, biglang tumubo ang mga pananim nila sa isang gabi. ang lalaki pa. Siguradong dahil din sa treasure ball iyon. Dahil nalaman natin ang malaking kayamanang ito. Hahaha. Bilis, huwag niyo siyang gisingin, bilis. Tito si, tulungan niyo kami rito. Hindi ko na kaya. Yun. Akala ko ba kayang punuin ng tubig ang tapayan na ito? Babala, babala. Babala. Nawala ang medium sa pagitan ng system at ng host. Nawawala ang synchronization. Teka lang. Ngayon lang nagbigay ng babala ang system sa akin.
Click ang misyon. Kailangang mahanap muli ng host ang medium bago ang susunod na draw. Sa panahong ito, hindi pwedeng ipaalam sa iba ang tungkol sa system. Paano? Paano kung hindi ko mahanap kung mabibigo ang misyon? Buburahin ang host. Buburahin? Patay, malaking problema ito. Ang oras ng draw ng system ay tuwing alas 9 ng gabi. Kakatapos lang ng umaga ngayon. Ibig sabihin, wala na akong 12 oras. Kapag hindi ko mahanap ito, Wang Zeng. hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwedeng maghintay lang ako sa wala. Ano? Nawala ang tapayan ng tubig, Heis. Maliit na bagay lang yan. Humanap ka na lang ng iba sa bakuran. Kung may maganda, kunin mo na. Tito, mahalaga talaga sa akin ang tapayan ng tubig na iyon. Heis, hindi nyo naintindihan. Hindi lang iyon ordinaryong tapayan ng tubig. Nakatali rito ang Muntik ko ng madulas. Kung mabigo ako, hindi ito biro. Wang Zeng. Baka si Nawang Fugi ang gumawa nito. Kagabi pagising ko, nakita ko silang tatlo na patagong naglalakad papunta sa inyo. Walang duda. Siguradong sila ang may gawa nito. Open sesame, open sesame, open sesame. Open sesame. Open sesame, open sesame, open sesame. Bakit mo ako sinisipa? Anong ginagawa nyo? Open sesame pa kayong nalalaman, hindi ba nyo alam? Na kahit may Diyos, mamatay sa takot sa inyo. Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras dyan. Buong gabi na nating pinag-isipan pero wala pa rin tayong naiintindihan. Sa tingin ko, kailangan nating gumawa ng paraan. Pilitin natin si Wang Erlengzi na sabihin ang sikreto ng treasure ball na ito. Sabi ko na nga ba, kayo ang may gawa nito. Nasaan? Paano ka napunta rito? Huwag na kayong magsalita, ibalik nyo sa akin ang tapayan. Kung hindi, patay kayo sa akin. Kung hindi nyo ibibigay, akala nyo ba natatakot ako? Tumigil kayo. Walang lalapit, Erlengzi, ang galing mo rin eh. Itinatago mo pala ang ganitong kayamanan. Ngayon, alinman sasabihin mo sa amin ang sikreto ng treasure ball. Para sabay-sabay tayong yumaman. O sisirain namin ito. Para wala sa atin ang makikinabang. Anong sinasabi nila, anong treasure ball? Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo na ang totoo. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Wang Zeng, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba naparusahan na si Nawang Fugi? Mula pa kaninang hapon, tulala ka na. Dahil lang ba iyon sa basag na tapayan ng tubig? Bibilhan kita ng bago, pwede ba? Hindi mo maintindihan. Ang tapayan na yon subukan mo. Siukshu. Kung mawala man ako sa mundong ito, dapat maging maayos ang buhay mo.
Kung may oras, bakit mo ba sinasabi iyan ng walang dahilan? Parang nagbibilin ka ng huling habilin. Sinasabi ko sa'yo, sa buong buhay ko, sa iyo lang ako susunod. Hindi pwede kahit iwan ko ang mundong ito. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ito. Masyado itong malupit para sa kanya. Siukshu. Ayos lang ako. Pwede bang lumabas ka muna? Gusto ko lang mapag-isa. Uminom ka muna ng mainit na tubig. Isang araw ka nang hindi kumakain at umiinom. Congratulations, matagumpay na nahanap ng host ang medium. Naibalik na ang system. Yun pala, kahit anong lalagyan na may tubig. Pwede kong mahanap ang medium. Namali ako ng akala sa system. Siukshu. Iniligtas mo na naman ako. Ha ha ha. Bakit bigla-bigla? Magaling na ako, magaling na ako. Ayos na ang pakiramdam ko ngayon. Ha ha ha, kung busog ka na, matulog na tayo. Pupunta pa tayo sa bayan bukas para magbenta sa palengke. Walang problema. Ate, magkano po ang 1 kilo ng kinsay? Heto na ang siopao nyo. Sabi ng tatay mo, ibenta natin ang karne ng baboy ramo. At mga huli ng magandang presyo. Pagkatapos nito, kung may oras pa, sasamahan kitang mamasyal. Nakalimutan ko. Bibilhan muna kita ng siopao. Ate, magkano ang siopao? Karne 23, gulay 25. Pwede kahit walang food stamp. Sige po. Bigyan nyo ako ng 3 siopao na may karne sige. Heto na, hawakan mong mabuti. Sige po. Asawa mo ba siya? Mukhang mabait ang binata. Halatang mahal na mahal ang asawa niya. Magiging asawa ko na po. Ate, magtatanong lang po. Bumibili ba kayo ng mga produktong bundok dito? Maliit lang itong pwesto ko, hindi ko kailangan yan. Pumunta kayo sa malaking restaurant sa bayan. Sige po, naintindihan ko. Salamat po, walang anuman. Hahaha. Heto. Napagod ka ngayon, kumain ka muna. Kumain na tayo habang naglalakad. May nalaman akong lugar na bumibili ng mga produktong bundok, Tara. Nandito na tayo, ito na yon. Ano? Saan ka pupunta? Papasok para hanapin sila. Siukshu. Dahil magnenegosyo tayo. Hindi pwedeng harap-harapan. Paano ang gagawin natin? Magtiwala ka sa akin, dumaan tayo sa likod. Inutusan kitang pumunta sa palengke para bumili ng mga sariwang sangkap. Bakit paulit-ulit na lang na manok, pato, isda at karne? Boss, taglamig na yon. Mahirap makahanap ng mga produktong bundok sa palengke. Saan ako maghahanap para sa'yo? Mahigpit na bili ng mga opisyal sa bayan. Dapat asikasuhin natin ng mabuti ang mga mamumuhunan na ito. Marami nang narating ang mga taong ito. Gusto nilang kumain ng mga espesyal na pagkain mula sa bundok at dagat. Sabi nga, kahit magaling ang kusinera, hindi makakapagluto kung walang bigas. Gawa na lang kaya tayo ng mga special dish natin. Para masiyahan ang mga bisita. Tanga ka ba? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi natin sila maasikaso ng maayos ngayon. Hindi lang trabaho mo ang mawawala. Buong restaurant magsasara, ano? Hindi naman siguro aabot sa ganoon. Boss, may mag-asawang dumating, nagbebenta raw ng mga produktong bundok. Kakausapin nyo ba? Papasukin mo sila agad, sige po. Linisin nyo na ito. Tutulungan ko na kayong maglinis. Tara. Nabalitaan kong mga bigatin lang ang nakakapasok dito. Tingin mo ba magugustuhan nila itong mga dala nating lokal na produkto? Huwag kang mag-alala. Sa panahon ngayon, siguradong magugustuhan nila ito. Mga kasama.
Kayo ba ang magbebenta ng mga produktong bundok? Ay. Ako ang may-ari nitong restaurant, Son ang apelyido ko. Tawagin niyo na lang akong Lawson. Hello po, boss Son. Upo kayo, upo. Anong magagandang produkto ang dala niyo ngayon? Yun, nasa labas po ang mga dala namin nga pala. Kung mga murang kabuti lang iyan, hindi namin kukunin. May roe deer, manchek, pheasants, ligaw na kuneho, at higit 100 kilong karne ng baboy ramo. Mabuti naman, malaking tulong ito. Kukunin ko lahat ng dala nyo. At bibilhin ko ng 15 times sa presyo sa palengke, Wang Zeng. Walang problema, kaliwaan tayo. Nabitawan mo ang gamit. Kapatid na Wang Zeng. Dumating ang mga produktong ito sa tamang oras at napakahalaga nito. Parang iniligtas nyo na rin ang buhay ko, hindi nyo alam yon. Boss Son, masyado naman po kayong nagbibigay-pugay. Salamat sa inyo, dahil sa kabaitan nyo kaya kami. Kumita ng malaki ngayon. Hahaha, nakakahiya naman. Ito ang 275 yuan na pinag-usapan natin. Bilangin mo hindi na kailangan. Nagtitiwala ako sa iyo, hahaha, mabilis kang kausap. Sa susunod na may ganito kayong produkto, dalhin nyo agad dito sa akin. Sigurado po yan, hahaha. Siukshu. Yun. Pumunta ka muna sa kusina, tulungan mo silang ibaba ang mga produkto, sige, sige. Boss Son, may isa pa akong malaking produkto. Titignan ko kung interesado kayo. Anong magandang produkto yan, sabihin mo? Sariwang hita ng manok. 200 kilo. May 200 kilo ka. Yun, sige, babayaran ko ang bawat hita ng manok ng. CJ. Deal, hintayin nyo lang ako. Kukunin ko lang ang produkto. Tatawag ako ng taong magbubuhat ng mga produkto, sige, sige. System, ilabas mo ang 200 kilo ng hita ng manok. Extraction complete. Paki-check po. Napakagandang gamitin itong system space sa pagnenegosyo. Nakakatipid sa warehouse. Kapatid na Wang Zeng. Hahaha. Nandito na ang produkto. Ang bilis naman, nasaan ang mga nag-deliver? Umalis na po sila pagkabigay nito. Check nyo po muna, hahaha. Ang sariwa naman nito. Hahaha, kahit ako hindi makakuha ng ganitong klaseng produkto. Sa isang iglap, nakakuha siya ng 200 kilo. Gaano kaya kalakas ang mga koneksyon niya? Huwag mong sabihin ang batang ito ay. Kapatid, sa susunod marami pa tayong pwedeng pagtulungan. Kung may maitutulong ako sa iyo balang araw. Huwag kang mag-atubiling magsabi. Boss Hai, napakabuti nyo po, napakabuti nyo. Sana patuloy na lumago ang negosyo nyo. Hahaha, salamat. Tig-isang sako tayo, ha. Dahan-dahan, kapatid, mauna na ako, may gagawin pa ako. Sige po. Paalam, paalam. Sige, sige, hahaha. Wang Zeng, Siukshu, tignan mo. Magkano ang kinita natin ngayon? 100, 200, 300. Hindi ba 275 lang? Bakit may sobrang 400? Kinausap ko pa ulit si Boss Son para sa isa pang negosyo. Ang sobrang iyan ay down payment niya. Wang Zeng, hindi ko akalaing ang galing mong magnegosyo. Siukshu, ang perang ito. Itago mo muna para sa akin. Gagamitin ko para makapag-asawa ako. Mag-aasawa ka. Nasaan ang asawa mo? Malayo sa paningin. Pero malapit sa akin. Kapag umuulan, hindi mo man lang alam kung paano umuwi. Kaya pala tinatawag kang tanga ng lahat. Gusto mo ba akong mamatay sa inis? Hahaha.
Napakabuti talaga sa akin ni Ate Xiuxiu. Gusto kong maging asawa si Ate Xiuxiu. Hahaha. Kapag gumaling na ang sakit mo, Papayag akong maging asawa mo, hahaha. Mag-aasawa na ako. mag-aasawa na ako, hahaha, kuya. Kuya, hahaha. Hahaha. Akala mo siguro sira ulo pa rin ako. Sinong asawa mo? Ang kapal ng mukha. Asawa ko, hintayin mo ako, asawa ko, hahaha. Asawa ko, hintayin mo ako. Hindi ba pamilyar ang mukhang yon? Anong ginagawa niya sa malaking restaurant sa bayan? Nakita kong may hawak siyang malaking halaga ng pera nung lumabas siya. Tara, tignan natin. Nagkausap na tayo. Hindi ako basta-basta. Huwag mo akong madaan-daan sa mga matatamis na salita. Kausapin mo muna ang tatay ko. Saka mo ako pakasalan ng maayos. Paano kung hindi pumayag ang tatay mo, subukan lang niya. Kahit na ano pa. Mahal na mahal ako ng tatay ko, siguradong papayag siya. CJ, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Siguradong bibigyan kita ng magandang kasal. Tigil. Ah, Son Godong. ikaw pala. Magkakilala kayo ni Wang Zeng. Yun. Nga. Natural kilala ko siya. Nung nag-aaral kami sa Noisa Middle School, lagi ko siyang binubugbog. Anong binabalak nyo ng mga kasama mo? Hindi ko gusto ng gulo. Depende yan sa kooperasyon nyo. Kung marunong kang makiramdam, ibigay mo na ang pera. Tao, hindi ba pera lang ang kukunin natin? Tignan mo ang babaeng iyan, napakaganda, hahaha. Narinig mo ba yon? Bilisan mo na, sinasabi ko sa'yo. Ang mga kasama ko rito ay walang awa kong mambugbog. Ah, hehe, paano kung wala akong narinig? Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Ganyan lang. Natuto ka pang mang-hold up, Sige, ikaw na ang matapang. Tatawagin ko ang tatay ko. Sino ba ang tatay mo? Sabihin mo nga. Hahaha, ang tatay ko. Ay ang may-ari ng restaurant sa bayan, si Sondahay. Respetado siya ng lahat dito. Ang malaking boss sa restaurant. Siya kaya. CJ, hihintayin ko rito ang tatay mo. Lene, maghintay ka lang. Sinong walang hiyang nanakit sa anak ko? Papatayin ko siya ngayon. Pa, siya po ang nambugbog sa akin. Mga kasama, sugod. Gusto kong baliin niyo ang isang binti niya. Ma, ba't mo ako binubugbog? Manahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Pasensya na po, hindi nagkaintindihan. Isang hindi pagkakaunawaan, kapatid na Wang Zeng, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Kaso boss, hi, ang anak mo. Tay, bakit kayo nagiging magalang sa isang probinsyano? Walang hiya. Si kapatid na Wang Zeng ang nagliligtas sa atin sa restaurant natin. Kung gusto mo pang magkatrabaho ang tatay mo, dahil yon sa kanya, naiintindihan mo. Ang galing pala niya, anong tinitingnan-tingnan mo dyan. Lumapit ka at humingi ng tawad. Anong nangyayari rito? Sino yan? Hindi nila mapigilan yan Kapatid na Wang, pasensya na po. Bata pa siya kaya hindi nakakapag-isip. Kapatid na Wang ba ang tawag mo sa kanya? Ako ang tatay mo. Kung kapatid ko siya, anong itatawag mo sa kanya? Pa, huwag naman ganito. Kaklase ko siya. Kung kumalat ito, paano ko pa haharapin ang ibang tao? Tito Wang, ako po ang may kasalanan. Pasensya na po. Napakabuti niyo po. Huwag niyo na po akong pagbuntunan. Tito ang tawag niya sa'yo.
Bakit hindi mo siya tawaging tita? Hindi ko alam na matanda na pala siya, ayos lang. Nag-iisa lang naman siya. Kung tito ang tawag niya sa akin, tita ang tawag sa'yo. Mabuting pamangkin, umalis ka na. Sa susunod na magkita tayo, bibilhan kita ng candy. Boss, hi, wala namang masamang nangyari. Aalis na po kami, sige. Mag-ingat kayo, mag-ingat kayo. Pagbalik natin, magpapakulo ako ng tubig. Anong klaseng malas ito? Tignan mo si Sun Godong kanina, mukhang natrauma na siya. Sa sobrang takot. Sinong mag-aakala na ganoon pala? Nandito na tayo, nandito na tayo. Ito ang boss. Bilis, pasok na tayo. Comrade, galing kami sa Wangjiawa Production Brigade. Inutusan kami ng nayon na bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. May permit ba kayo mula sa brigade? Kung walang permit, hindi pwede. Meron po, meron po. Ano bang kailangan nyo, bilisan nyo. Tapos na ang shift ko. Pabili po ng 1 kilong asukal. Isa 0 kilong asin at bigyan niyo rin po ako ng ilang kahon ng posporo. Saka po yung sesame candy at dried persimmon, bigyan niyo rin po ako. Anong klaseng serbisyo ito? Tawagin niyo ang manager niyo. Kung gusto mong bumili, bumili ka. Kung ayaw mo, lumayas ka. Kasama, mula kami sa Wangjiawa Production Brigade. Inutusan kami ng nayon na bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. May hawak ba kayong permit mula sa brigade? Kung walang permit, hindi pwede. Meron po, meron po. Ano bang kailangan nyo? Bilisan nyo. Tapos na ang shift ko. Pabili po ng 1 kilong asukal. 1 kilong asin at bigyan nyo rin po ako ng ilang kahon ng posporo. Saka po yung sesame candy at dried persimmon, bigyan nyo rin po ako. Anong klaseng serbisyo ito? Tawagin nyo ang manager nyo. Kung gusto mong bumili, bumili ka. Kung ayaw mo, lumayas ka. Layas. Hayaan mo na, umalis na tayo. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit napakayabang ng isang tindero lang? Para bang may utang tayo sa kanya? Hays, wala tayong magagawa. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Sino ba naman ang nagsabing ang Wangjiawa ay walang supply and marketing cooperative branch? Lahat ng bagay kailangan pang bilhin sa bayan. Hindi katulad sa ibang production brigade. Sa labas lang ng bahay, makakabili na ng mga pangangailangan. Bakit kaya ganun? Liblib ang Wangjiawa. Malayo at mataas ang bundok. Iniisip ng lahat na mahirap na trabaho ito. At napakahirap maghatid ng mga produkto. Kung magbubukas ako ng branch sa nayon natin, hindi ba't magiging kapaki-pakinabang ang mga premyo ko sa system? Nandito na ang pork stew with glass noodles. Bakit ba nagmamadali kayo? Hindi pa kumakain si Wang Zeng. Ayos lang, mabuti na lang at nahuli ni Erleng Z ang baboy ramong ito. Kaya nakakain natin itong pork stew. Tagay tayo, tagay, hahaha. Ay. Kuya, pumunta kami ni Xiuxiu sa bayan kanina. Pagbalik ko, bigla akong may naisip na ideya. Anong ideya? Gusto kong magbukas ng supply and marketing cooperative. Branch dito sa brigade natin. Branch. Bakit mo biglang naisip yan? Hahaha, pero kung sa bagay. Makakabuti ito sa buong nayon. Para hindi na magreklamo araw-araw ang mga matatanda rito. Pero, napakalayo ng bayan mula rito sa nayon natin. Hindi madali ang magpabalik-balik. Pag-isipan mo itong mabuti. Napag-isipan ko na po ito habang pauwi. Isipin niyo, kuya. Una, matutugunan nito ang pangangailangan ng lahat. Pangalawa, makakapagsimula ang pamilya natin ng maliit na negosyo. Hindi ako natatakot mapagod, bata pa naman ako at malakas. Hahaha. Lalo ka talagang nagiging magaling, hahaha. Tiezhu, sa tingin mo ba tayo? Hindi ba dapat ay asikasuhin na natin ang pag-aasawa ni Erleng Z? Nga.
Dapat na nating pagplanuhan ito hahaha, kung hindi, bukod sa atin. Siguradong naiinip na rin si Xiuxiu hahaha. Kuya, inom na hahaha. Kapitan, Bakit kailangan mo pang magdala ng kung ano-ano? Kapag bumibisita ka rito, dapat lang po yon hahaha. Hahaha, Kapitan. Ang pagpunta ko po rito ngayon, bukod sa dalawin kayo, ay mayroon din po sana akong sasabihin. Tungkol sa pagtatayo ng branch. Alam ko na ang pakay mo, sinabi na sa akin ni Xiuxiu ang tungkol sa branch na yon. Siguradong susuportahan ka ng buong-buo ng brigade natin. Hahaha, Xiuxiu. Kunin mo yung permit na ginawa ko. Pumunta ka sa Supply and Marketing Coop sa bayan at hanapin mo si Director Zhang. Para maasikaso mo na ang mga papeles. At isama mo na rin itong pasaway na anak ko. Dahil halata namang sayo lang nakatuon ang atensyon niya. Tay, anong pinagsasasabi nyo? nakakainis kayo. Aalis na po ako, Kapitan. Hais, kapag lumaki na talaga ang anak na babae, hindi na mapipigilan. Congratulations, nakatanggap ang host ng 100 kahon ng hotdogs. Nung nakaraan, binigyan ako ng 100 kahon ng instant noodles. Ngayon naman, 100 kahon ng hotdogs. Gusto ba akong pakainin ng system na ito hanggang sa mamatay ako sa kabusugan? Sa susunod na mga araw, magbubukas na ang branch ko. Hindi ko mauubos kainin ang mga ito. Kaya ibebenta ko na lang sa mga kababaryo natin. Kapag kumalat na ang balita sa buong nayon, na ako lang ang nagbebenta ng mga ito. Siguradong mag-uunahan ang lahat sa pagbili. Hindi ba't yayaman na ako ng husto niyan? Hahaha. Isa talaga akong henyo sa negosyo. Mga kababaryo. Mga kaibigan, ipinapahayag ko na formal ng bukas ang Wangjiawa branch para magpasalamat sa suporta ninyo sa akin, sa pag-unawa, at sa inyong pagmamahal. Ipinapahayag ko na lahat ng paninda ay may 50% discount ngayon. Hahaha, boss, ano yon? Ito, isa itong beauty cream. Ito ba? Gusto ko iyan. Mga bro, ano ba ito? May nagustuhan ba kayo? Ano ba itong bagay na ito? Bakit nyo nagustuhan ito? Ano ba ito? Instant noodles, ano yan? Napakaganda ng panlasa ninyo. Pinaghirapan kong makuha ito. Itinawid ko pa ito rito. Huwag nyo nang sabihin dito sa maliit na branch natin. Kahit sa malalaking syudad, hindi nyo mahanap ito. Ano, subukan nyo. Tikman nyo ang isang bowl. Paano ba ito kinakain? Napakasimple lang. Buksan mo lang ang takip. Lagyan ng mainit na tubig at mamaya pwede na itong kainin. Ganoon lang kasimple. Ito naman ay tinatawag na hotdog. Kapag inilagay mo ito sa loob ng instant noodles, huwag nyo nang itanong ang lasa. Kapag mainit-init pa ito, at kinain mo, siguradong mapapasarap ka. Hahanap-hanapin mo ito. Kapatid na Zeng, magkano ba itong instant noodles at hotdog? Ito ay 2 sentimos bawat bowl. Ito naman ay 1 sentimo bawat isa. Ang mahal naman. Hindi na ako bibili. Ganito kasi dapat ang isipin nyo. Ang mga produktong ito ay tumawid pa ng karagatan para makarating dito. Halos kalahating mundo ang tinawid nito. Para lang makarating dito sa Wangjiawa. Kung isipin mo ng ganyan, mahal ba ang 2 sentimos? Hindi yan mahal, lugi ba kayo? Hindi kayo lugi. Sulit ba o hindi? Sulit na sulit, may punto ka. Sige, bigyan mo ako ng 1 bowl ng instant noodles. At 2 hotdog. Ako rin, bigyan mo ako ng 2 bowl. Ang dami mo namang pera. Heto pa, ako rin, gusto ko rin. Bigyan mo ako ng 1 bowl. Heto. Ako rin po, 1. 2 bowl sa akin. Bigyan mo ako ng 1 hotdog. Ganoon ba talaga kasarap yan? Napakabango, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap.
Ano bang klaseng lasa ito? 我这辈子没吃过这么香的。 May natira pang sabaw. Pwedeng makahingi ng kaunting sabaw. Akin na, akin na. 你是不是也要？ Anong lasa? Ang alat naman. Ang sarap talaga nito. Ayoko ngang ibigay sa'yo. Akin na yan. Ayaw ko, hindi ko ibibigay sa'yo. Erlengzi, ito ba yung tinatawag nilang instant noodles? Bigyan mo ako ng 2 bowl. 2 bowl lang. Marami kami sa pamilya, bigyan mo ako ng 10 bowl. Huwag kayong mag-agawan, ako ang nauna. Huwag kayong magmadali. Bukod sa instant noodles, may iba pa akong magagandang paninda rito. Ano pa? 除了方便面，还有别的好东西。 Sige nga, ilabas mo para makita namin. Nga, huwag mo nang itago, ilabas mo na. Kumalma kayo, kumalma lang. 拿上看看。 Ang magandang produkto, worth it hintayin, di ba? Heto na. 不怕晚，是吧？ Tignan nyo itong lahat. Ito ay tinatawag na self-heating hotpot. Self-heating hotpot. Hindi mo na kailangang magsibak ng kahoy. O magpaapoy. Lagyan mo lang ng malamig na tubig. Iinit na ito ng kusa. May karne at gulay ito sa loob. Mas mabilis pa ihanda kaysa sa instant noodles. Ang bagay na ito ay kusang nagluluto. Niloloko mo yata kami eh. Sa pagnenegosyo, hinding-hindi ako nandadaya ni Numan. Alam niyo iyan lahat. 张做生意向来童叟无欺。 Kung hindi kayo naniniwala, kayo mismo ang sumubok at tignan nyo. Heto na. 看一看， Ang bango, 3, 2, 1, wow. Grabe, napakabango ng amoy nito. Masulit pa ito kaysa kumain sa restaurant. 真香啊！ Magkano ba kumain sa restaurant? 嘞， Ang isang kahon nito ay 5 sentimos lang. Bilhin nyo na at siguradong matutuwa kayo. Maganda ito, Erlengzi. Kukunin ko na lahat nitong self-heating hotpot. Ako rin, ako ang nauna. Ako ang una. Papatikim, papatikim, papatikim. Papatikim, papatikim. Papatikim. Ako ang una, ako ang una. Mga kababaryo. Bukod sa 50% discount ngayon. Mamayang hapon, magkakaroon tayo ng Wangjiawa. Sariling shopping festival. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo. Huwag palampasin ang pagkakataon. Bili na kayo rito, huwag palampasin. Halikayo. Gusto ko rin ito. Bigyan mo nga ako nito. Ang ganda ng benta natin ngayon ah. Ang galing mo ah, nakaisip ka pa ng shopping festival. Saan mo ba nakukuha ang mga ideyang ito? Simula pa lang ito. Sa susunod, ang negosyo natin ay lalawak sa buong bansa at maging sa buong mundo. Sige, itabi mo ako ng isa. Itabi niyo ako ng isa, ano pa bang meron? 2 bowl ng instant noodles din sa akin. Gusto ko ito, ang ganda nito. Matagal na silang may gusto sa isa't isa. Hindi na dapat ako naghangad pa. Yun. Ang sarap nito, ma. Balang araw, sasama ako kay Tito Er sa pagnenegosyo. Para kumita ng malaki, hahaha. Kung gusto mo talagang sumama kay Tito Er sa pagnenegosyo, makinig ka sa amin ng tatay mo. Mag-aral ka ng mabuti. Sa ganoong paraan, magagawa mo iyon balang araw. Matutulungan mo si Tito Er na intindihan mo. Opo. 知道吗？ Tara, pumasok na tayo sa bahay. Heis, CJ. Kunin mo ang perang ito. Mabuti na lang at tinulungan nyo kami ni ate kanina. Kung kami lang dalawa ni Xiuxiu, hindi namin kakayanin. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Hindi ka pa kasal. Ngayon mo mas kailangan ng pera. Pag-usapan natin yan ngayon na. Maganda na ang negosyo mo. Ang susunod mo namang hakbang ay ang pag-aasawa. Kailangan mo ng panindigan si Xiuxiu. Tama ang kuya mo. Erlengzi, hindi sa pinapagalitan kita ha.
Si Xiuxiu ay isang inosenteng dalaga. Sunod siya ng sunod sa'yo nang walang anumang formal na ugnayan. Ano na lang ang iisipin ng iba? Tayong mga lalaki. Dapat nating bitbitin ang responsibilidad. Si Xiuxiu, 这啥？就俩字儿，责任。 nakikita namin ang tapat niyang pagmamahal sa'yo. Noong may sakit ka pa sa pag-iisip sa nayon natin, iniiwasan ka ng lahat. Pero si Xiuxiu lang ang natatanging. Hindi nang iwan sa'yo. Hahaha. Ek, Tama po ang mga sinabi ninyo. Ang pangako ko kay Xiuxiu noon, panahon na para tuparin ko. Hahanap ako ng magandang araw. At sabay-sabay tayong pupunta sa kanila para mamamanhikan. Ayos, hahaha. 我挑个好日子，到时哎候咱们一块儿上门提亲。 Hahaha. Ano, sabi mo mamamanhikan kayo sa amin sa Makalawa? Bakit, ayaw mo ba? sinong may sabing ayaw ko? 刚才说后天要上我家提亲，啊， Buti naman at may konsensya ka pa. 可以啊。 Xiuxiu, panahon na rin para pag-usapan natin ito. Huwag mong isiping tahimik lang ang tatay mo. Sa totoo lang, matagal na siyang pumayag. 是时候该说这个事儿了。 Sasabihan ko na sila mamaya. Para makapaghanda sila. Teka muna, 说一声。 nakalimutan mo na ba kung anong ginagawa natin dito ngayon? Maghuhukay ng labong, hahaha, tara. Parang mayroon dito. 干啥来了？ Xiuxiu, tignan mo, mayroon nga. Marami tayong may uwi ngayon ah. Hahaha, tara, umuwi na tayo. 真有啊！ Wang Zeng, bilis, may nahuli ang patibong natin sa unahan. Papunta na. 走吧。 Makakapagdagdag tayo ng ulam mamayang gabi. Ano ito? Wow, mayroon palang purong puting lobo. Akala ko gawa-gawa lang ng mga matatanda. Siguro nahirapan itong mga aso ngayong taglamig. Kaya naipit sa patibong na ito. 满足不了。 Dapat 瞎 nating 说的呢。 Yui ito. 被这 Huwag. 神迹给吸引过来。 Sabi ng mga matatanda, mahiwaga ang mga puting lobo. Baka karmahin tayo kapag ginalaw natin ito. Pero may nahuli na rin naman tayong manok gubat. Huwag na tayong maging sakim pakawalan mo na siya. Sige, susundin ko ang gusto mo. Parang gusto niya tayong dalhin sa isang lugar. Tara, sundan natin siya. 行，都听 Nasaan na ang puting lobo? Saan na siya nagpunta? Ay, itong mga berdeng dahon na ito. Parang pamilyar. Ito ay wild ginseng. Ginseng. 草叶子。 Tignan mo ito. 哇，是啊， Ang tatlong dahon na ito ay tinatawag na tatlong dahon. Ang apat na dahon naman ay apat na dahon. Ang mga ito ay mga malalaking ginseng talaga. Ilang dekada na ang mga ginseng na ito. Napakarami pa rito. Yayaman na tayo ngayon. 真的。 Mabuti na lang at nakinig ako sa'yo kanina. Na hindi saktan ang puting lobo. Kung hindi, pinalagpas sana natin ito. Wow. 刚才听了你的话， Bilisan na natin. At hukayin na natin ang mga ito bago magdilim. Hahaha, sige. Kapitan, kaawa-awa ang buhay ni Erlengzi. Maaga siyang naulila sa mga magulang. Sabi nga sa kasabihan, ang ate ay parang ina na rin. Kaya sa maraming bagay, bilang ate, ako na ang magsasalita. Ek, sabihin mo na kung ano iyon. Huwag ka nang mahiya.
Kung gayoy diretsuhin ko na kayo. Simula bata pa magkasama na sina Xiuxiu at Erlengzi. At nasa tamang edad na rin sila ngayon. Hindi ba't dapat na nating planuhin ang kasal nila? Nakita ko rin namang lumaki si Erlengzi. Masipag ang batang ito. Maraming ideya at pangarap. Kung kay Erlengzi mapupunta si Xiuxiu. Panatag na ang loob ko tay, bakit ganyan kayo? Dalawang salita lang pumayag na agad kayo. Kung alam nilang tunay natin siyang anak. Pero kung sa mga hindi nakakaalam, iisipin nilang pinulot lang natin si Xiuxiu. Paano ba ang dapat nating gawin? Tahimik na nga ako. Ikaw na ang magdesisyon. Hais, lahat ng mga magulang. Ang tanging hangad ay ang mapabuti ang kanilang anak. Lalo na, Sinasabi ko sa inyo, nag-iisa naming anak na babae si Xiuxiu. Papayag kami sa gusto nyo. Pero si Erlengzi, paano niya masisiguro ang magandang kinabukasan ni Xiuxiu? Yun. Tita, napakalaki na ng kinikita ni Erlengzi ngayon. Kapag pinakasalan niya si Xiuxiu, siguradong magiging masarap ang buhay niya. Tignan nyo, nandito na siya. Kapitan, tita, nandito na po ako. Sakto lang ang dating mo. pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa inyo ni Xiuxiu. Wow, Ano ito? Ito ba yung Yongju brand na bisikleta? Magkano ba ito? Hindi po ito mahal. 200 yuan lang po. kahit na hindi kami kumain o uminom, aabutin pa kami ng 2 taon para maipon iyon. Erlengzi, kumita ka ng malaki. Bisikleta lang iyan, makakain ba natin yan? Tita, huwag po muna kayong magmadali. Ang magagandang bagay ay nasa huli. Hehe hahaha. Ay, 您先别急啊，哇哦还在后头呢。 ngayon okay na. Ay. Tito, Alam na po ninyo. kung ano ang sadya ko rito ngayon. Sana po ay pumayag kayo na mapangasawa ko si Xiuxiu. Ipinapangako ko po, paliligayahin ko siya sa buong buhay niya. Papayag na ako sa kasalang ito. Kanina pa siya naghihintay sa iyo sa kwarto. Bakit ngayon ka lang, natagalan ka ba sa pagdadala ng mga gamit? Bakit ka bumili ng napakaraming gamit? At itong bisikleta, magkano kaya ito? Ayos lang iyan, ikaw talagang bata ka. Hindi pa nga kayo kasal. Pinoprotektahan mo na siya agad ah. Tignan nyo, tignan nyo. May pakinabang ba ang sinasabi ninyo? Sinabi ko na sa inyo na tungkol sa mga kabataan. Huwag na tayong mangialam. Ngayong nandito na tayo. Kumuha na kayo ng marriage certificate nyo. 年轻人的这事儿啊，以后咱们少掺和。事已至此，你们2个先去把结婚证给领了。至于这成亲的日子嘛， Tungkol naman sa araw ng kasal nyo, huwag na po kayong mag-alala dyan. Tumingin na po ako sa almanak. 月18，一婚一嫁。 Napili namin ang ika-18 ng Disyembre. Magandang araw po iyon para magpakasal. Magandang araw iyan, maganda. Congratulations sa inyong dalawa. Mula ngayon, kayo ay opisyal na mag-asawa na. Salamat po, salamat asawa ko. Sige, mas lumapit pa kayong dalawa. Sige, mas maglapit pa, tama. Tignan nyo ang kamera. 3, 2, 1. Bakit ganyan tayo kumuha ng litrato? Paano natin isasabit iyan? Xiuxiu. Ayos lang iyon. Bawal ko bang halikan ang sarili kong asawa? Huwag mong kalimutan. Kasal na tayo at opisyal ng mag-asawa. Magkasama na tayo habang buhay. Palagi mo na lang akong inaasar. Sa susunod na mga araw, idaraos na natin ang kasal.
Iimbitahan natin ang lahat ng kababaryo natin. Ipapakita ko sa kanila. Kung paano ko marangyang pinakasalan ang babaeng mahal ko. Kapag dumating ang araw na iyon, huwag kang masyadong iinom. Kung malalasing ka ng husto, Hindi kita papansinin sa unang gabi natin. Halika, asawa ko, sumakay ka na. aalis na tayo. Uwi na tayo. Congratulations, congratulations. Welcome, welcome. Welcome po, pasok kayo. Maupo kayo sa loob. Welcome. Ang ganda ng handaan ah. Sikat na talaga si Erleng Z. Hindi lang magaling na kusinero ang inimbitahan niya. Pati ang boss ng restaurant sa bayan pumunta rito para bumati. Kung ang anak ko ay kasing galing kahit kalahati man lang ni Erleng Z. Masayang masaya na ako. Aasikasuhin namin ng mabuti si Xiuxiu. Huwag na po kayong mag-alala. Nakakapanatag ng loob, masaya ako rito, tagay tayo. Sige, hahaha. 出来敬酒啦！ Narito na ang bagong kasal para mag-alay ng alak. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Sa pagdalo sa kasal namin ni Xiuxiu ngayon, maraming salamat sa pagdiriwang kasama namin. Mag-aalay kami ni Xiuxiu ng inumin para sa lahat. Kuya, ate, kami ni Xiuxiu ay mag-aalay ng inumin para sa inyong dalawa. Kung hindi nyo ako inalagaan ni ate, noong mga nakaraang taon, Wala sana ako rito ngayon. Kuya, ate. Maraming salamat sa pagpapalaki ninyo kay Wang Zeng. kaya nakapag-asawa ako ng katulad niya. Ngayong nakikita ko na kayong kinakasal, wala na akong hihilingin pa. At maipagmamalaki na natin ito sa mga magulang natin. Bakit ka umiiyak sa araw ng kasal? Ang daming nakatingin. Umiiyak ako sa tuwa. Ngayong ikinasal na si Erleng Z. Masayang masaya ang puso ko. Hahaha. Ha? Sinong may sabing si Raulo ang manugang ko? Napakatalino niya. Makinig kayong lahat. Kung sino man ang tatawag sa kanyang Erleng Z, humanda siya sa akin. Halikayo, uminom tayo hanggang malasing. Uminom pa kayo. Asawa ko. Napagod ka ba ngayon? Gusto mo na bang matulog ng maaga? Ang gabi ng kasal ay napakahalaga. Nakakainis ka. Ang araw na ito, Matagal mo na bang hinihintay? 你一定会醒醒过来的。 Palagi akong naniniwala na gagaling ka. Kaya kahit paabutin ng 10 o 20 taon. Maghihintay pa rin ako sa'yo. Anong oras na ba? Bakit bukas pa ang ilaw nila? 人生成就终身大事。 Congratulations, na-unlock ng host ang life achievement, pag-aasawa. ipinadala na ang Achievement Reward Pack.
Bakit ngayon pa dumating? Nabuksan na ang reward pack. Congratulations, nakatanggap ang host ng 1-0, 000 strawberries. 1-0, 000 sako ng dekalidad na pataba. 100 greenhouses. At 100 tractors. Talagang achievement reward pack na ito. Bihira lang maging mapagbigay ang system na ito. Ilalagay ko muna ito sa system space. Ilang taon na lang magkakaroon na ng reforma at pagbubukas ng bansa. Kailangan kong tulungan ang lahat na maghanda ng maaga para maranasan ng Wangjiawa ang tunay na pag-unlad ng ekonomiya. Ay. Hahaha. Masagana na naman ang ani natin ngayon. Wang Zeng, simula nang gamitin ng nayon natin ang greenhouse technology na sinabi mo. Tumaas ng husto ang ani natin. Nakarating na rin ang balitang ito sa probinsya. Kaya naman magpapadala sila ng grupo ng mga eksperto para pag-aralan ang ginagawa natin. Anong pag-aralan nila? Sa totoo lang, naglalagay lang ako ng tubig mula sa jade vase sa lupa natin. Kapag dumating ang mga ekspertong iyan, hindi na ako makikialam. Kayo na lang po ang bahalang mag-asikaso sa kanila. Nga pala, si Boston na binanggit mo noong nakaraan. May mga negosyante mula sa Hong Kong sa kanila na interesadong-interesado sa mga strawberry natin. Totoo ba yan? Siyempre totoo. At saka, hindi lang sila bibili ng maramihan sa atin. Balak din nilang magpatayo ng canning factory dito sa nayon natin. Para maibenta na sa buong mundo ang mga strawberry natin. Napakaganda. Dahil sa pamumuno mo, siguradong aangat na sa kahirapan ang buong Wangjiawa. Hahaha, nakatanggap na ng strawberry seedlings at greenhouses ang bawat pamilya. Bakit tayo wala? Dahil yan sa sobrang pagsama natin ng loob kay Wang Erlengzi noon. Kung alam ko lang. Sikat na ngayon si Erlengzi sa nayon natin. Wala na akong silbi bilang kapitan dito. Kapag siya na ang naging kapitan sa susunod na taon, paano na tayo mabubuhay niyan? Tito Si, anong ibig niyong sabihin? May naisip akong paraan. Para siguradong pagsisihan niya ito. Depende na lang kung lakasan niyo ang loob ninyo. Ganito lang kaunti. Tatalab ba ito? Kapag ibinuhos niyo ang buong paketeng iyan, hindi lang tao. Kahit elepante, siguradong mamatay. Kayong dalawa, anong patagong ginagawa ninyo dyan? Wang Zeng, bakit ka nandito? Alam ko na may nagpaplano ng masama rito. Kayo pala yon. Dahil lang dyan. Hindi ba mas mabuting nanatili na lang kayo sa bahay ninyo? Kayo ba ang aamin dito ngayon? O ako ang aamin para sa inyo? Walang hiya, labanan natin siya. Ah, hahaha. Tara, dalhin natin sila sa kapitan. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng formal na pagdinig. Kayong dalawang walang hiya kayo. Wala na ba kayong konsensya? Nilagyan niyo ng laso ng daga ang bodega ng brigade. Hindi nyo ba alam na makakamatay iyon? Mga masasamang tao. Kahit barilin kayo ng 100 beses, hindi pa rin sapat iyon. Wang Zeng, ikaw ang nakahuli sa kanila. Ano ang dapat nating gawin sa kanila? Tay.
Nararamdaman kong may kakaiba rito. Ang ganitong kasamang plano. Imposibleng sila lang ang nakaisip. Nasaan si Wang Fugi? Bakit hindi siya nagpapakita? Tara. Nga. Wala silang pakialam kung nahuli man kayo. Tito Si, Tito Si, iligtas niyo kami, Kapitan Jiang. Maawa kayo sa amin. May asawa at mga anak pa po ako. Ayokong makulong. Wang Fugi. Ikaw ang kapitan ng Wang Jiawa. At tiyuhin ka rin nilang dalawa. Sige na. Sabihin mo sa aming lahat. Paano natin ito ayusin? Siyempre, ipapaubaya natin sa mga pulis. Ang mga walang hiyang ito. Kahit anak ko pa sila. Hindi ko sila kukonsintihin. Mas uunahin ko ang katarungan. Wang Fugi, napakawalang hiya mo. Ikaw ang nag-utos sa aming maglagay ng lason sa bodega. Ngayon, para iligtas ang sarili mo. Ilalaglag mo na lang kami ng ganun-ganun. Kami, masama na kami. Pero mas masahol ka pa sa amin. Kapitan, mga kababaryo. May gusto kaming ireklamo. Hindi lang kami inutusan ni Wang Fugi na maglagay ng lason. Nagbebenta rin siya ng mga pananim ng brigade nitong mga nakaraang taon. Kaya naman ang brigade natin. Ay laging naghihirap, siya ang may pakana ng lahat ng ito. Walang katotohanan yan. Anong pinagsasasabi niyo? Huwag kayong maniwala sa kanila. Gusto lang nilang gumanti. Sinasiraan lang nila ako. Hahaha, napakaganda. Ang galing nyo naman. Para kayong mga asong nagkakarambola. Sinong tinatawag mong aso? Sinasabi mong sinisiraan ka lang nila. Paano mo ipapaliwanag ito? Tignan niyong lahat. Ang susing ito ay ang susi ng bodega na nakuha namin mula sa kanila. At ang susing ito, maliban sa kopya ng kapitan natin, tanging ikaw lang na kapitan ang mayroon nito. Makakatanggi ka pa ba ngayon? Fugi, aminin mo na ang kasalanan mo. Ako. Tapos na ang lahat makinig sa pahayag mula sa organisasyon. Ang dating kapitan ng production brigade na si Wang Fugi. Dahil sa pagiging kurakot, pagnanakaw sa pondo, at pag-uutos sa iba na gumawa ng krimen, ay tinatanggalan na ng posisyon at ipapadala sa Northwest para sa labor reform. Ang mga kasabwat na sina Wang Defa at Wang Gaosheng ay paparusahan din para magsilbing babala sa iba. Ang mga salot na ito ay nahuli rin sa wakas. Kung wala sila, mas unlad ang Wang Jiawa natin. Ayon sa desisyon ng organisasyon, si Comrade Wang Zeng ang itatalagang bagong kapitan ng Wang Jiawa Production Brigade. Ito ay formal ng aprobado. Nandito na po sila, hahahatay. Kalahating buwan pa lang bakit kayo nandito na naman? Kayo talagang dalawa. Sinadya po namin kayong sunduin ngayon. Tignan nyo. May ilang pulubi roon. Wang Erlengzi. Ikaw nga. Wang Fugi, kasama niya sina Wang Defa at Wang Gaosheng. Mga walang hiya, sa wakas ay nahanap din namin kayo. Mamatay na kung mamatay ngayon. Hindi ko akalain. Makakabalik pa kayo ng buhay mula sa Northwest. Tumigil ka na sa kasasalita. Kung hindi mo kami mapapatay ngayon, lalabanan ka namin hanggang huli. Wang Fugi, tama na. Si Wang Zeng ay ang pinakamayaman na ngayon sa buong bansa. Lahat ng pamilya sa nayon natin ngayon ay may milyon-milyon na. Tignan na ninyo ang mga sarili ninyo. Sinayang nyo lang ang buhay nyo. Kakarelease lang sa inyo. Gusto nyo na naman bang makulong ng 20 taon? Sige na, pakawalan nyo na sila. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kung talagang gusto ninyong magbagong buhay, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Magtatrabaho kayong security guard sa kumpanya namin. Libre pagkain at tirahan, at may sahod na lampas 10,000 buwan-buwan. Salamat, Boss Wang.